kung ang pera ay 10 at ang tao ay 10 lamang, walang magiging mahirap kapag kukuha lang ng isa ang bawat isa. Pero paano kapag may isa na kumuha ng 9? Anong maiiwan sa 9 na natira? Kung kunyari, yung isang tao lang, kinuha niya yung 10 pera, anong maiiwan dun sa 9? Diba? Doon nagkakaroon ng mga mahihirap. So, nung pumunta ako sa bundok, tapos nakilala ko yung mga mangyan, I'm sure hindi naman nila nakilala yung nanay ko, di ba? Pero ganun din yung kanilang mindset. Sabi nila, alam ko, nanguhuli kami ng isda sa, sa ilog. Tapos sabi ko, alam mo kuya, kumuha kaya tayo ng malaking net para makakuha tayo ng maraming isda. Tapos, para po bukas wala na tayong hindi tayo magugutom. Tapos sabi niya, tas tawa sila ng tawa. Sabi nila, bakit po tayo kukuha ng marami? Hindi naman po ako, mabubusog na po ako sa isa lang. Tapos sabi ko, sayang po daming isda, kunin natin lahat. Tapos sabi niya, bukas naman po nandyan pa rin naman po yung mga isda. Tama din naman. Ibibigay naman po yan ng Panginoon Totoo naman. bukas. Pero pag kinuha po natin lahat ngayon, baka po bukas hindi na tayo bigyan ng ilog. Dahil naging sakim tayo doon. Dahil naging sakim tayo. Sobrang talagang sabi ko, grabe, ito yung mga tao na sinasabi nilang uneducated, pero